Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Emmanuel Reyes at inilaan ko po ang aking karera sa pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa kapakanan ng ating mga senior citizen. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang desisyon na maaaring kinakaharap ng marami sa inyo, ang posibilidad na manirahan kasama ang inyong mga anak na nasa hustong gulang na habang kayo ay tumatanda. Sa unang tingin ito ay maaaring mukhang isang mapagmahal at praktikal na solusyon, ngunit nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang masakit na katotohanan. Alam nyo ba na ang tila simpleng desisyong ito ay maaaring magdulot sa inyo ng pagkawala ng inyong kalayaang pinansyal, makaapekto sa inyong kalusugang pangkaisipan at masira pa ang inyong pinakamamahal na ugnayan sa pamilya magpakailanman. Paulit-ulit ko na po itong nakikita sa aking practice at ang mga kahihinatnan nito ay maaaring napakasakit. Sa mensaheng ito, ibubunyag ko ang madalas na nakakagulat na mga dahilan kung bakit ang pakikipisan sa inyong mga anak na nasa hustong gulang na pagkatapos ng edad na 70 ay maaaring isa sa mga pinakapanganib na desisyon na inyong magagawa, at higit sa lahat kung paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili mula sa uri ng banguungot na personal kong nasaksihan. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Francisco. Sa edad na 73, si Mang Francisco ay isang marangal at independiyenteng tao, isang byudo na may sariling bahay sa isang probinsya sa Luzon. Nang iminungkahi ng kanyang anak na si Jenny na ibenta niya ang kanyang bahay at tumira kasama ang pamilya nito sa malayong Mindanao, tila perpekto ang plano. Itay pangako ni Jenny, makakatipid tayo, mas mapapalapit ka sa mga apo at maaalagaan ka namin habang tumatanda ka. Sa buong pagtitiwala sa kanyang anak, ibinenta ni Mang Francisco ang bahay na tinirhan niya sa loob ng 37 taon, ipinatago ang karamihan sa kanyang mga gamit at lumipat ng halos 1,300 kilometro para manirahan kasama si Jenny at ang pamilya nito. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang pulsa 5 milyon ni Mang Francisco mula sa pagbenta ng kanyang bahay ay misteryosong naubos at halos wala nang natira. Ang kanyang relasyon kay Jenny ay naging napresyon, naging tensyonado, at naging masama pa nga. Ang kanyang mga apo ay nagsimulang umiwas sa kanya. Si Mang Francisco ay nagkaroon ng depresyon at alta presyon. At ang pinakamasaklap, wala na siyang ibang mapupuntahan. Nawala lahat sa akin, sabi ni Mang Francisco sa akin, at hindi ko na ito maibabalik pa. Maaari ba itong mangyari sa inyo? Oo, maaari po. At nangyayari ito sa libu-libong senior citizen sa buong bansa ngayon. Ngunit hindi nyo kailangang maging isa pang estadistika. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa 5 kritikal na panganib ng pakikipisan sa inyong mga anak pagkatapos ng edad na 70 at kung ano ang dapat ninyong isaalang-alang na gawin sa halip. Unang panganib, kalamidad pinansyal. Ang mga nakatagong gastos. Naisip nyo na ba na ang pakikipisan sa inyong mga anak ay maaaring mag-iwan sa inyong bangkarote sa loob lamang ng ilang buwan? Ang kalamidad pinansyal na ito ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa inyong inaakala. Nagbabala ang mga nangungunang tagapayo sa pinansyal na dalubhasa sa pagpaplano para sa mga nakatatanda na ang pagsasama-sama ng sambahayan sa mga anak
na nasa hustong gulang ay maaaring lumikha ng perpektong sitwasyon para sa pinansyal na pagsasamantala at hindi pagkakaunawaan. Ayon sa mga pag-aaral ukol sa pang-aabuso sa mga nakatatanda, mahigit 90% ng mga kaso ng pang-aabusong pinansyal laban sa mga senior ay kinasasangkutan ng mga miyembro ng pamilya, karaniwan ay mga anak na nasa hustong gulang. Hayaan ninyong ikwento ko. Kwento ko si Aling Elena. Sa edad na 72, ibinenta ni Aling Elena ang kanyang kondo sa Cebu sa halagang 50 milyon at lumipat kasama ang kanyang anak na si Daniel at ang pamilya nito sa Maynila. Kinumbinsi ni Daniel si Aling Elena na ilagay ang kita mula sa pagbenta ng kondo sa isang joint bank account para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Sa loob ng 8 buwan, nakahiram si Daniel ng halos 4 milyon para sa kanyang naghihingalong negosyo, mga pagkukumpuni sa bahay at isang bagong SUV. Nang tanungin ni Aling Elena kung saan napupunta ang kanyang pera, naging depensibo si Daniel at ipinaalala sa kanya na maswerte siya at may bubong siyang tinitirhan. Nang mapagtanto ni Aling Elena ang nangyayari, ubos na ang kanyang naipong pera at wala siyang legal na magagawa dahil kusang loob niyang inilagay ang kanyang pera sa isang joint account. Iniisip niyo bang hindi ito mangyayari sa inyo? Mag-isip po kayong muli. Kahit sa pinakamapagmahal na pamilya, maaaring lumabo ang mga hangganan sa pinansyal kapag magkakasama na kayo sa iisang bubong. Nagbabayad ba kayo ng renta o nag-aambag lang sa mortgage? Sino ang nagbabayad para sa groceries, kuryente, tubig o mga pagkukumpuni sa bahay? Ano ang mangyayari kapag kailangan ng inyong apo ng tulong para sa matrikula sa kolehiyo? Ang pressure na mag-ambag sa pinansyal ay maaaring walang katapusan. Narito ang dapat ninyong gawin sa halip panatilihing ganap na magkahiwalay ang inyong mga pananalapi kahit na malapit lang kayo nakatira. Huwag na huwag kailanman pagsasamahin ang inyong mga bank account sa inyong mga anak, gaano man kalaki ang tiwala ninyo sa kanila. Sa halip, isaalang-alang ang manirahan ng independyente sa isang mas maliit na bahay o apartment na malapit sa pamilya. Kung kailangan ninyo ng pangangalaga at tulong, kumuha ng profesional na tulong sa halip na umasa lamang sa pamilya. Nakipag-usap na ba kayo sa isang sertipikadong abogado na dalubhasa sa batas para sa mga nakatatanda, elder law attorney? Gawin ito kaagad para lumikha ng legal na proteksyon para sa inyong mga ari-arian bago gumawa ng anumang malaking desisyon sa paninirahan. Handa ba kayong isugal ang buo ninyong naipong yaman sa pag-aakalang hindi mababago ng pera ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Karamihan sa mga senior na nawalan ng lahat ay nagkamali sa eksaktong bagay na iyan. Naprotektahan nyo na ba ang inyong sarili sa legal na paraan? Huwag nang maghintay hanggang huli na ang lahat. Ikalawang panganib, pagkawala ng kalayaan, ang tahimik na mamamatay tao. Ano ang mangyayari kapag bigla na lang kayong kailangang magpaalam para gawin ang mga bagay na ginagawa ninyo ng mag-isa sa loob ng maraming dekada? Ang epekto nito sa psikolohiya ay maaaring napakalaki. Na idokumento ng mga dalubhasa sa pagtanda na ang biglaang pagkawala ng kalayaan sa mga senior ay maaaring humantong
sa malaking pagbaba ng kalusugan. Ayon kay Dr. Elizabeth Morrison, Direktor ng Geriatric Psychology sa isang kilalang unibersidad sa Amerika. Kapag nawalan ang mga senior ng kanilang autonomiya sa paggawa ng desisyon, nakikita natin ang mabilis na pagtaas ng depresyon, pagbaba ng kakayahang mag-isip, cognitive decline, at maging ang bilang ng namamatay. Ang epekto ay maihahambing sa malubhang sakit pisikal. Isipin kung ano ang nangyari kay Mang Victor. Sa edad na 75 po, si Mang Victor ay namumuhay mag-isa mula nang pumanaw ang kanyang asawa. 3 taon na ang nakalipas. Nag-alala ang kanyang anak na si Sarah tungkol sa kanya at kinumbinsi siyang lumipat sa basement apartment ng bahay nito. Sa loob ng ilang linggo, napagtanto ni Mang Victor na hindi na talaga ito ang kanyang tahanan. Pakiramdam niya ay kailangan niyang magpaalam bago magkaroon ng bisita. Ang kanyang mga apo ay basta na lang pumapasok nang hindi kumakatok. Hindi siya makapagluto kung kailan niya gusto dahil nakakaabala ito sa schedule ng pamilya. Kailangan niyang magpahatid para makita ang kanyang mga kaibigan. Minomonitor ni Sarah ang kanyang gamot, ang kanyang mga pagpipilian sa pagkain, at maging ang kanyang panonood ng TV. Lahat ay para sa kanyang ikabubuti. Sa loob ng 4 na buwan, nawala ang sigla ni Mang Victor. Ang dating aktibo at palakaibigang lalaki ay naging mapag-isa at tumigil nang tumawag sa kanyang mga kaibigan. Na-diagnose siya ng kanyang doktor na may malubhang depresyon at napansin ang nakakaalarmang pagbaba ng kanyang kakayahang mag-isip. Iniisip niyo bang hindi susubukang kontrolin ng inyong mga anak ang inyong buhay? Ito ay madalas na nangyayari nang paunti-unti, kadalasan ay may mabuting intensyon. Una, maaaring imungkahi nila kung kailan kayo dapat uminom ng gamot. Pagkatapos, maaaring subaybayan nila ang inyong dieta. Hindi magtatagal, maaaring sila na ang magdedesisyon kung sino ang maaari ninyong makita at kung kailan kayo maaaring umalis ng bahay. Bago nyo pa mamalayan, para na kayong bata ulit sa inyong sariling pamilya. Narito ang dapat ninyong gawin sa halip pangalagaan ng husto ang inyong kalayaan. Kung kailangan ninyong mapalapit sa pamilya, isaalang-alang ang mga independent living community o bumili o umupa ng sarili ninyong lugar sa malapit. Kahit ang maliit na apartment ay mas mabuti kaysa sa isang silid sa bahay ng iba. Kung kapos sa pera, pag-aralan ang mga subsidiya sa pabahay para sa mga senior o ang pakikipagsalo ng bahay sa ibang mga senior sa halip na makipisan sa inyong mga anak. Nasa liksik nyo na ba ang mga opsyon sa senior living sa inyong lugar? Gawin ito ngayon. Ang ilan ay may mga waiting list, kaya kahit hindi pa kayo handa, ngayon magpalista na kaagad. Tanungin ang inyong sarili, ang pagsasakripisyo ba ng inyong kalayaan ay katumbas ng nakatagong halaga nito sa inyong dignidad at kalusugang pangkaisipan? Kapag isinuko ninyo ang inyong autonomiya, halos imposibleng maibalik pa ito. Ikatlong panganib, pagkasira ng relasyon sa pamilya. Alam nyo ba na ang pakikipisan sa inyong mga anak na nasa hustong gulang ay isa sa pinakamabilis na paraan para masira ang inyong relasyon sa kanila magpakailanman? Ito marahil ang pinakamasakit na kahihinatnan sa lahat.
Iniulat ng mga family therapist na dalubhasa sa mga sambahayang may maraming henerasyon na mahigit 70% ng ganitong mga ayos sa pamumuhay ay nauuwi sa malaking pinsala sa relasyon. Ayon kay Dr. Samuel Livingstone, isang mananaliksik sa family therapy sa isang unibersidad sa Boston, ang relasyon ng magulang at anak ay fundamental na nagbabago kapag ang matatandang magulang ay nakikipisan kahit na may detalyadong kasunduan. Bago pa man, hindi maiiwasang mamuo ang sama ng loob sa magkabilang panig. Tingnan kung ano ang nangyari kay Aling Dorotea. Sa edad na 74, lumipat si Aling Dorotea sa pamilya ng kanyang anak na si Lisa matapos ang isang maliit na pagkahulog. Si Aling Dorotea ay laging malapit kay Liza. Araw-araw silang nag-uusap at nasisiyahan sa mga pagbisita tuwing weekend. Sa loob ng 3 buwan ng pakikipisan, napuno ng tensyon ang bawat interaksyon. Pakiramdam ni Aling Dorotea ay parang bata kung ituring siya ni Liza. Pakiramdam naman ni Liza ay walang utang na loob at reklamador si Aling Dorotea. Ang mga apo ay napagod na sa kasusutsot na huwag maingay dahil nagpapahinga si Lola. Ang asawa ni Liza ay nagsimulang mag-overtime sa trabaho para maiwasan ang tensyon sa bahay. Ang mga hapunan ng pamilya ay naging tahimik at hindi komportabling mga okasyon. Pagkatapos ng 9 na buwan, sobrang lumala ang kanilang relasyon kaya lumipat si Aling Dorotea sa isang apartment para sa mga senior. Ngunit hindi na naayos ang pinsala. 5 taon ang lumipas, halos hindi na sila nag-uusap at mahigit 2 taon nang hindi nakikita ni Aling Dorotea ang kanyang mga apo. Iniisip niyo bang hindi ito mangyayari sa inyong pamilya? Lahat ay naniniwala na iba ang kanilang pamilya hanggang sa hindi na. Ang magkakasamang pamumuhay ay nagiging sanhi para ang mga pang-araw-araw na inis ay maging malalaking alitan. Ang inyong magkakaibang schedule sa pagtulog, mga gusto sa pagkain, pagpaparaya sa ingay, at pamantayan sa kalinisan ay lilikha ng patuloy na hidwaan. Nagugulo ang mga papel. Kayo ba ang magulang o ang anak ngayon? Kayo ba ay bisita o residente? Ang mga hindi malulutas na tensyong ito ay maaaring sumira kahit sa pinakamatibay na ugnayan sa pamilya. Narito ang dapat ninyong gawin sa halip. Panatilihin ang inyong papel bilang magulang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hiwalay na sambahayan. Bumisita ng madalas, ngunit magkaroon ng sarili ninyong espasyo na uuwian. Kung pera ang problema, tingnan ang mga opsyon sa pakikipagsalo ng bahay sa ibang mga senior o mas maliit at mas abot-kayang mga opsyon sa pabahay. Naisaalang-alang nyo na ba kung gaano kahalaga ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Ang pagtitipid ba ng pera sa gastusin sa bahay ay katumbas ng pagkawala nila magpakailanman? Kumilos ngayon para protektahan ang mahahalagang relasyong ito bago pa mahuli ang lahat. Handa ba kayong isugal na hindi na makausap muli ang inyong mga anak o apo? Iyan ang tunay na halaga na binabayaran ng maraming senior. Ika-4 na panganib, pagbaba ng kalusugang pangkaisipan at pisikal. Napagtanto nyo ba na ang pakikipisan sa inyong mga anak ay maaaring literal na magpaikli ng inyong buhay? Ang mga kahihinatnan sa kalusugan ay mas malala
kaysa sa naiintindihan ng karamihan. Ipinapakita ng medikal na pananaliksik na inilathala ng mga geriatric specialist sa isang journal ukol sa pag-aaral sa pagtanda na ang mga senior na nawawalan ng kanilang independenteng katayuan sa pamumuhay ay nakakaranas ng pinabilis na pagbaba ng pisikal at kognitibong kalusugan. Ayon kay Dr. Michael Fenster, hepe ng geriatric medicine sa isang kilalang klinika sa Amerika, kapag lumilipat ang mga matatandang adulto sa bahay ng kanilang mga anak, karaniwan naming nakikita ang malaking pagtaas ng mga kaso ng depresyon, pagkabalisa, mga karamdaman sa pagtulog, at maging ang pinabilis na paglala ng mga kondisyon tulad ng demensya at sakit sa puso. Isaalang-alang ang kwento ni Mang Walter. Sa edad na 76, namamahala si Mang Walter sa kanyang banayad na rayuma at alta presyon habang namumuhay ng independyente sa kanyang maliit na apartment. Nang ipilit ng kanyang anak na si Greg na lumipat si Mang Walter sa pamilya nito para sa kaligtasan, napilitang pumayag si Mang Walter. Sa loob ng ilang linggo, naantala ang maingat na itinatag na pang-araw-araw na rutina ni Mang Walter. Hindi siya makapaglakad sa umaga dahil walang makakasama sa kanya. Naistorbo ang kanyang tulog dahil sa magkakaibang schedule ng pamilya. Hindi regular ang oras ng pagkain na nakaapekto sa kanyang schedule ng gamot. Ang patuloy na ingay at aktibidad ay bumagsak sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan, mapanganib na mataas ang presyon ng dugo ni Mang Walter sa kabila ng dinagdagang gamot. Nagkaroon siya ng mga atake ng pagkabalisa at insomnia. Lumala ang sakit ng kanyang rayuma dahil sa kakulangan ng regular na ehersisyo. Sa kalaunan na ospital si Mang Walter dahil sa isang minor stroke na direktang iniugnay ng kanyang doktor sa stress at hindi wastong pangangalaga sa kalusugan. Iniisip niyo bang hindi ito mangyayari sa inyo? Nangyayari ito sa libu-libong senior bawat taon. Ang paglipat sa bahay ng iba, kahit na sa mapagmahal na anak, ay nakakaantala sa maingat na mga rutina na nagpapanatili sa inyong malusog. Naaantala ang inyong mga regimen sa pangangalaga sa sarili. Madalas ay nagbabago ang inyong mga doktor kapag lumilipat kayo ng tirahan. Ang stress ng pag-angkop sa bagong kapaligiran ay may pisikal na epekto. Narito ang dapat ninyong gawin sa halip protektahan ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kontrol sa inyong pang-araw-araw na schedule at kapaligiran. Kung kailangan ninyo ng tulong, isaalang-alang ang mga serbisyo ng in-home help na pupunta sa inyong sariling tirahan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga senior na nagpapanatili ng kanilang sariling sambahayan na may naaangkop na mga serbisyong suporta ay nananatiling mas malusog ng mas matagal kaysa sa mga nakikipisan sa pamilya. Nakipag-usap na ba kayo sa inyong doktor tungkol sa mga panganib sa kalusugan ng pagsuko sa inyong independenteng sitwasyon sa pamumuhay? Gawin ito sa inyong susunod na appointment. Magtanong partikular tungkol sa kung paano maaaring makaapekto ang naturang paglipat sa inyong mga kasalukuyang kondisyong pangkalusugan. Ang pag-iwas ba sa pag-aalala ng inyong anak ay katumbas ng pagsugal sa inyong sariling kalusugan at posibleng maging mas malaking pasanin pa kung lumala ang inyong kondisyon. Protektahan ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng pagprotekta
sa inyong kalayaan. Ikalimang panganib, legal na kahinaan at panganib ng pang-aabuso sa nakatatanda. Na isaalang-alang nyo ba na ang pakikipisan sa inyong mga anak ay lubhang nagpapataas ng inyong panganib na makaranas ng pang-aabuso sa nakatatanda? Kahit na ang inyong pamilya ay laging mapagmahal at magalang iniuulat ng mga abogado na dalubhasa sa batas para sa mga nakatatanda na ang karamihan sa mga kaso ng pinansyal na pagsasamantala na kanilang hinahawakan ay kinasasangkutan ng mga senior na nakatira kasama ang mga miyembro ng pamilya. Ayon sa isang komisyon ng mga abogado sa Amerika, ukol sa batas at pagtanda ang mga senior na nakatira kasama ang mga miyembro ng pamilya ay halos 3 beses na mas malamang na makaranas ng ilang uri ng pang-aabuso sa nakatatanda kaysa sa mga namumuhay ng independiyente. Tingnan ang sitwasyon ni Aling Isabel. Sa edad na 77, lumipat si Aling Isabel sa kanyang anak na si Ruben at sa asawa nito matapos gumaling sa pulmonya. Si Aling Isabel ay laging malapit kay Ruben at lubos siyang pinagkakatiwalaan. Idinagdag niya si Ruben sa kanyang mga bank account kung sakaling may mangyari sa akin. Pumirma siya ng isang power of attorney document na inihanda ng kaibigan ni Ruben, hindi isang espesyalista sa batas para sa mga nakatatanda. Nang hindi sumang-ayon si Aling Isabel kay Ruben tungkol sa pagbebenta ng kanyang mahalagang koleksyon ng antigo na tuklasan niyang naibenta na ni Ruben ang ilang piraso na sinasabing ito ay para sa kanyang ikabubuti, para pasimplehin ang kanyang buhay. Nang nais ni Aling Isabel na umalis, nalaman niyang na-remortgage ni Ruben ang kanyang bayad ng bahay na inilipat niya kay Ruben, kaya imposible na niyang mabawi ito. Dahil wala nang natirang pinansyal na yaman, nakulong si Aling Isabel sa isang lalong nagiging kontroladong kapaligiran, takot magsalita dahil sa pangamba na mawalan ng tirahan. Iniisip nyo bang hindi mangyayari ang ganitong antas ng pagtataksil sa inyong pamilya? Sa kasamaang palad, nakakakita ang mga abogado ng batas para sa mga nakatatanda ng mga kasong tulad nito araw-araw. Ang kombinasyon ng malapit na ugnayan pressure sa financial stress ng tagapag-alaga at hindi malinaw na mga hangganan ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagsasamantala at pang-aabuso na madalas nagsisimula sa maliliit na paglabag sa hangganan na unti-unting lumalala. Narito ang dapat ninyong gawin sa halip panatilihin ang inyong legal na autonomiya sa lahat ng pagkakataon. Huwag na huwag kailanman idagdag ang mga anak sa inyong mga bank account o titulo ng ari-arian gaano man ito kaginhawa. Makipagtulungan lamang sa mga espesyalista sa batas para sa mga nakatatanda para lumikha ng wastong legal na proteksyon. Isaalang-alang ang isang kontrata sa pangangalaga na malinaw na naglalahad ng anumang pinansyal na kasunduan kung ang inyong mga anak ay magbibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga. Nagkaroon na ba kayo ng konsultasyon sa isang abogado na dalubhasa sa batas para sa mga nakatatanda na nagpoprotekta sa mga karapatan ng senior? Mag-schedule nito ngayong linggo. Marami ang nag-aalok ng libreng paunang konsultasyon. Ang nag-iisang hakbang na ito ay maaaring makapagligtas ng inyong buong ari-arian. Tanungin ang inyong sarili, gaano man kalaki ang tiwala ninyo sa inyong mga anak? Ngayon, magagarantiyan nyo ba
kung paano sila kikilos kapag nahaharap sa stress ng pag-aalaga o pressure sa pinansyal. Protektahan ang inyong sarili sa legal na paraan bago pa mahuli ang lahat. Ngayon, alam na ninyo ang 5 mapaminsalang kahihinatnan ng pakikipisan sa inyong mga anak na nasa hustong gulang pagkatapos ng edad na 70, kalamidad pinansyal, pagkawala ng kalayaan, pagkasira ng relasyon sa pamilya, pagbaba ng kalusugan, at legal na kahinaan. Personal ko pong nasaksihan ang lahat ng ito sa aking practice at ang sakit at pagsisisi na nararanasan ng mga senior sa ganitong mga sitwasyon ay tunay na nakakadurog ng puso. Ngunit hindi nyo kailangang gawin ang parehong pagkakamali. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa inyong kalayaan, sa inyong sariling tahanan, pagprotekta sa inyong mga pananalapi sa legal na paraan, at pagtatatag ng malinaw na mga hangganan sa inyong mapagmahal na mga miyembro ng pamilya, masisiyahan kayo sa inyong mga ginintuang taon ng may dignidad, seguridad, at tunay na mapagmahal na ugnayan sa pamilya. Ang inyong kangkuating, ang inyong kalayaan ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa lahat ng inyong pinaghirapan sa buong buhay ninyo. Kung isinasaalang-alang ninyong makipisan sa inyong mga anak o kung pinipilit nila kayong gawin, ito mangyaring ibahagi agad ang mensaheng ito sa kanila. Magsimula ng isang tapat na pag-uusap tungkol sa mas mabubuting alternatibo, isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Emmanuel Reyes. Bilang isang doktor na nangalaga sa maraming senior sa loob ng maraming taon, ang pinakamahalaga kong payo ay ito: ang inyong kalayaan, ang inyong pinakamalakas na kapangyarihan habang kayo ay tumatanda. Pangalagaan ito ng husto. Ito ang pundasyon para sa inyong seguridad sa pinansyal, inyong pisikal at mental na kagalingan, at ang kalidad ng inyong mga relasyon sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag hayaang sirain ng mabubuting intensyon ang inyong autonomiya. Pag-aralan muna ang lahat ng iba pang opsyon. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Ano ang pinakaikinababahala ninyo tungkol sa pagtanda at mga kaayusan sa pamumuhay? Ang inyong mga pananaw ay maaaring makatulong sa iba, at mangyaring ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga anak, at sa inyong mga kapwa senior. Maaari itong gumawa ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay.